Welcome back to our channel. Today is January 18, 2026. Bago natin pag-usapan ang ating mga dividend stocks, titignan muna natin ang nangyari sa ating PSEI. PSEI. Okay. O Philippine Index. Ito ang ating PSEI. Ang PSEI ay patuloy pa rin to sa pagtaas. Ito ang kanyang trend line. Okay. So, pataas pa rin ang PSEI, ngunit tumama na siya sa kanyang resistance. Ito ang kanyang resistance. Kung ang PSEI ay tumama na dito, makakakita tayo ng pullback o kaya ay gagawa ito ng consolidation dito bago tumaas. Bago na tayo pupunta doon sa dividends, titignan natin yung mga futures natin. Ang nickel, ito ang nickel. Ang presyo ng nickel ay mataas na. Patuloy ito sa pagtaas. Ngunit makikita natin na gumagawa na siya ng consolidation dito. Si US Oil, ito naman si US Oil, gumagawa naman siya ng nagko-conso dito sa baba. Okay, dito lang muna yan. Si silver naman, nasa taas, dito naman siya. Pataas siya ng pataas. Si gold, pataas din. Kung makikita nyo ang gold ay patuloy sa pagtaas dahil sa nakikita natin sa kaguluhan sa world. So, tulad ng Iran, hindi tumatahimik ang Iran, ang gulo na nangyayari sa Venezuela. So, nawawalan ng mga tao sa tiwala sa ating mga gobyerno, sa economics, kaya pumupunta sila sa uh, gold. So, noon, kapag may problema, pumupunta ang mga tao sa dollar kasi nga safe haven. So, ngayon, dahil may gulo, pumupunta sila sa gold. So, humihina kasi ang dollar ngayon. So, ngayon, makikita natin na ang mga tao ay bumibili sa gold. Kaya dito yung mga tao, dito sila nagtre-trade. Okay? Dito ang ating rates. Pag-usapan na natin ang ating rates. 7 days return ng ating mga rates. Si ERIT, negative 1.1%. Si CRIT, negative 0.3%. Si PhilREIT, negative 1%. Si MREIT, 0.1%. Si RCR, negative 1.4%. Note, nabanggit ko nung last week na makikita natin na ang mga REITs natin ay pababa. So, nangyayari na nga. Maaring bababa pa nga ang mga REITs na to hanggang sa February, I think. February. Baka February or March, makakita na tayo ng pullback up. Pero sa ngayon, makikita natin, baka bababa pa ang mga yan. Titignan natin ang mga REITs natin. Oh. So, si RCR ay nandito na. So, gumawa siya ng cup and handle, pero ang handle niya masyado nang mahaba. Makakakita tayo siguro ng pagtaas pag na-break ito. Okay? Baka tataas siya. Pero sa tingin ko, ito ay tataas pa dahil nga papasok ito sa index, sa top 30 index. So, maaari itong tumaas. O kaya ay pagbababa naman, baka hanggang dito, o kaya hanggang dito. Hanggang dyan lang muna yan. Si RCR. Si ERIT, pag hindi niya ito ma-break, maaari itong bababa. Pag ito tumuloy siya at na-break niya ito, maaari siya pang tataas. Pero kung makikita nyo, may, pababa na siya, samak di cross na siya. So, baka maaaring bababa pa siya ng konti. Baka bababa pa siya hanggang dito. Antayin natin na mag-cross ulit ito na pataas. Itong blue, mag-up. Si MREIT, ganun din. Makikita natin na si MREIT ay pababa rin sa MACD niya. At ito rin, ngunit ito ay nakikita na natin na nandito na siya sa support. So, ito ang support niya. Baka mag-resist ito at tataas na siya. Okay? Baka hanggang dito lang at tataas. Pero kapag na-break ito, baka bababa hanggang dito or dito. Si PhilREIT. Ito si PhilREIT. Si PhilREIT ay pataas pa rin, pataas din siya. So,
mayroon siyang trend line. Okay. Kapag hindi niyo ito na-break pababa, tuloy-tuloy lang 'to sa pagtaas. 'Pag ito ay nag-break, ibig sabihin nito ay bababa papunta dito hanggang dito, okey. Yung MACD naman niya is nasa taas pa, hindi pa siya nagko-cross, so possible na mag-bounce ito pataas o kaya 'pag na-break niya ito, sakto naman ma-break din 'to, baka ito ay bababa papunta dito, okey? Yun yung mga risks natin, makikita natin ang mga risks ay possible na bababa pa sila. Kung short term ka, puwede ka ng magbawas-bawas ng mga hawak mo. Pero kung long term ka na kagaya ko, puwede mong hawakan 'yan at kapag makita mo na bababa pa siya dito, puwede ka ng magdagdag, okey. Si titingnan natin ang kanyang dividends. So, 7.97 na ang dividends niya dito. So, medyo mataas. Si MREIT, ang dividends niya is 7.22. Si ERIT, ang dividends niya is 5.75. Si RCR, ang dividends niya is 5.14. So, mababa ang dividends nito. Sana nga bababa pa para makapagdagdag tayo. Okay. Ang ibang hawak natin na dividends ay ito. Ito yung mga hawak natin na nagbibigay sa atin ng dividend stocks. Ito yung mga stocks na hawak natin. Medyo madami-dami, di ba? Pero kailangan, eh. Kailangan natin 'yan para makita natin kung ano yung tumataas na stocks na hawak natin. Yung mino-monitor natin ang mga 'yan. Ito sila. So, si RCR nagbigay sa atin ng 4.88%. Ang allocation natin at kumita ito ng 25.88%. Si DMC nagbigay sa atin ng 4.5%. Si PhilReal negative 0.27%, si MREIT 4.24%, si OGP nagbigay ng 172%. Wow! Laki na binigay niya sa atin, 172%. Si RRHI 1.32%, si URC 9.48%, si SCC 0.483%, si RLC nagbigay ng 45.91%, si Sirit 5.28%, si Tel 12.96%, si Globe 3.25%, si EIT, ATI 34.43%, si Maynilad 17.20, si SGP 9.5, si Erit 0.4, si MBT 6.43, Shang 7.6 at si ICT nagbigay ng 20.73%, si NIKL 5.9%. Yun yung mga hawak natin na stocks at yun yung mga return nila sa atin. So, makikita natin medyo malaki-laki yung mga return sa atin. Okay. Ito naman yung mga REITs na hawak natin. Ito yung REITs natin. Ito pinapakita ko lahat para makita nyo kung kumikita nga ba o hindi. Namo-monitor natin lahat kung ano yung binibili ko at binebenta, kung kumikita nga ba yung mga hawak na stocks natin na REITs o hindi. Gano'n din 'to yung mga hawak natin na stocks, marami-rami. Kung gusto niyo makita kung kumita ba o hindi, ito yung kinita niya, kumita din naman. Ito lang yung REITs. Dito ako naka-focus at ito yung pinapakita ko sa inyo dahil inumpisahan ko 'to noong last year, 1 year pa lang 'to. Para gusto kong pakita sa inyo na kikita ang REITs. Dahil sa tingin ko ang REITs ngayon sa Pilipinas ay bata pa, bago pa. So, ito ay maaaring magbigay sa atin ng mas malaking return in a long run, okay. Dahil ang kinikita nila ay binabalik nila agad sa kanilang mga stockholder through dividends. So, yung 90% na kinikita nila binabalik nila through dividends. Kaya hindi niyo aasahan ang, price appreciation dito kundi ang aasahan niyo is yung dividends na makukuha niyo at, uh, every quarter sila nagbibigay ng dividends kaya hindi ka masisiro ng kita. So, maganda yung mag-invest dito sa REITs. Kung gusto niyong makita pa yung iba nating stocks, well, ito nga yung mga stocks na hawak natin. Ito,
Puwede niyong tingnan kung magustuhan niyo yung mga stocks na 'to at puwede din ninyong bilhin kung magustuhan ninyo, okey? But it's not a recommendation, nasa sa inyo kung gustuhin niyo at, pag-aralan ninyo kung okey nga ba ang stocks na 'to o hindi. Puwede niyong tingnan ito sa ating, TradingView. Itong ginagamit ko ay TradingView, puwede niyong tingnan dito yung kung ano yung mayroon sa stocks na 'yan tulad ni RCR, ano ba ang mayroon sa RCR, yung ano yung data ni RCR andito na, okey? Andito yung data niya, ilan yung dividends niya, oh, market cap, makikita niyo dito yung valuation niya, yung growth and profitability niya andito na rin makikita ninyo. So, nasa sa inyo na kung papaano niyo i-analyze itong mga andito, okey? Andito rin yung statements nila, andito yung statistics, andito na yung dividends, yung data ng dividends andito rin, yung ex-date nila andito, yung payment date andito, yung amount at yung frequency niya kung gaano kadalas. Earnings, dito niyo makikita yung mga earnings nila. Makikita niyo yung data ng earnings, ito hindi kumpleto. Ang revenue makikita din dito yung mga revenue ng mga stocks na hawak natin. So, malaking tulong uh, ang ating ginagamit para ma-monitor yung mga stocks na hawak natin. So, kung gusto niyong ma-monitor ang mga 'yan, kung gusto niyong isa-isahin at pag-aralan ang mga stocks na hawak natin, puwede niyo silang tignan sa TradingView, sa Simply Wall Street. Puwede niyong gamitin yung dalawang ito para makita niyo kung maganda ba yung stocks niyo, kung ano yung mga nasa loob ng stocks na 'yan, yung valuation nila, puwede niyong makita dito, naka-simplify na, okey? So, kita-kits ulit sa susunod na linggo at pag-usapan ulit natin ang ating mga stocks. Hanggang sa muli.